Iwala ang mga kongresista na hindi babaliktad ang ilang pangunahing testigo na humarap sa pagdinig ng 4 House panels. Kabilang dito si Royina Garma, isang retired police colonel na malapit sa Duterte administration na nagbigay ng impormasyon tungkol sa umano'y Davao model ng anti-drug war. Kwento mo kuya, kwento mo sa amin para malinawan. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Ayon sa controversial na direktor, hindi naman raw talaga magaling si Risa Ontiveros at ito'y puro pagmamagaling lamang dahil wala nga raw siyang napala at tila nag-walkout pa sa loob ng Senate hearing kung saan hindi na tinapos ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Pagpapatunay lamang raw ito na hindi siya nagtagumpay na tila pabagsakin ng isang Duterte ang kaisa-isang Mindanawan na nagtaglay ng pagmamahal at tapang na naging presidente. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. O yan, pasalamat muna tayo ha. 119,000 na. Nagkakamali na ako eh. Sobrang saya. 119,000 na po tayo. Nagsasama-sama rito sa ating channel. Kaya maraming salamat po Kung hindi dahil sa inyo, hindi po aabot ng ganyang kalaki ang ating channel. At sana mag-grow pa ng mag-grow ano ba ang issue? Sabi rito, Senator Bato de la Rosa, hindi umano takot sa investigasyon ng ICC sa war on drugs. Bakit? Wala naman nata daw ayon sa video. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, iniimbita ko kayo mag-join. Meron dyan join button sa baba katabi ng subscribe button. Para hindi kayo napapaghuli sa ating nilalabas na video. Isang like, isang share. Gusto po tayo dyan. Ito na. Mainit-init pa Ito ang sabi rito. Kaya kayo na po ang manghusga dito sa video na to. Kung ano ang mga usapin. Ipasok mo ate. Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na pwedeng magamit sa korte ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Sa kabila nito, hindi raw natatakot ang senador lalo't hindi na raw sakop ng International Criminal Court ang Pilipinas. Tama Nasa naman. frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Wala na yung uri-uri na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. Hindi raw natatakot si Senator Bato de la Rosa sa sinasabi ng ilan na pwedeng gamitin ng International Criminal Court o ICC ang mga lumabas sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Yan Pareho silang nadidiin na dating Pangulong Duterte at Senador Bongo sa aligasyon ng reward system at malawakang patayan noong Oplan Tokhang. Pero kung si Bato ang tatanungin, game pa rin daw siyang umattend ulit sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi nila, walang delikadisa. Mas mawawalan ako ng delikadisa kung hahayaan ko yung kasinungalingan ang mangingibabaw sa mga pangyayaring ito. Kailangang lumabas ang katotohanan. Yan. Sa isang pahayag naman, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na naipadala na umano sa ICC ang transcript ng hearing sa Senado at Quadcom ng Kamara. Kasama raw sa tinransmit ang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao Death Squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Sabi ni Trillanes, posible raw itong gamitin kapag court trial na. Pero si Senator De La Rosa ayaw na raw siyang patulan. Yun nga lang, aminado rin ang senador na pwede ngang magamit laban kay Duterte ang mga naging pahayag niya noong Lunes. Pwedeng magamit yan against him. Lalo na, under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. So, depende na sa kanya how is he going to defend himself. Una nang sinabi ng ilang eksperto na tila na-hijack ni Duterte ang Senate hearing noong Lunes. Hindi raw kasi siya nag-isa ng mga senador. Ayon naman kay Subcommittee Chairman Senator Coco Pimentel, wala pa silang planong pabalikin si Duterte sa susunod na pagdinig. Nasa prioridad daw nilang padaluhin ang mga absent noong Lunes. Kabilang sina dating PCSO General Manager Royina Garma at former NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Nagbabalita mula sa frontline. Yan ang usapin dito. Ngayon, may pasok natin. Baka padaluhin na itong si Garma kasi absent noong nakaraang hearing. Ang resume ata, di umano, ay sa 4, November 4. So, alamin natin kung kailan yung schedule ng pangalawang hearing dyan sa sinasabing investigasyon na yan. Pero bago yan, meron ditong pag-uusap baka raw bumaligtad. Yan ang tanong. Hindi natin masabi kung babaligtad o hindi babaligtad. Kasi yung isa,
o yung pinipilit di umano na bigyan ng statement, no? Para magsabi ng hindi kagandahan at hindi karapatan doon sa investigasyon, diyan sa Tuwadcom hearing, di umano, natatakot. Bakit? Ikwento mo yan, kuya, kung ano ba talaga ang kinakatakot nito. Pasok. Iwala ang mga kongresista na hindi babaliktad ang ilang pangunahing testigo na humarap sa pagdinig ng 4 House panels. Kabilang dito si Royina Garma, isang retired police colonel na malapit sa Duterte administration na nagbigay ng impormasyon tungkol sa umano'y Davao model ng anti-drug war. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers, alam ng mga testigong ito na maaaring makaapekto ang kanilang testimonya sa kanilang legal na pananagutan. Nako. They know very well na ito ay makakaapekto sa kanila. At sila ay subject sa isang investigasyon because of their criminal liability. So hindi yan basta-basta mag-re-recant. So, kita nyo? Oo, nako. Baka magulat na lang sila, no? Sabi nila, tiwala sila. Bakit si Grijaldo? Abangan natin sa susunod na investigasyon. Baka talagang magkaroon ng pagbaligtaran. Nakakatakot para sa kanila ito, di umano. Yan ang sabi dito sa video. Kaya nga ito ang isang advice lang kayo po, nasa inyong kamay ang totoong pagboto. Siyempre, aalamin nyo muna kung sino ang karapat-dapat. Malapit na ho yan. Hindi ho biro ang bibitawan yung desisyon kung sakali kayo ay botante. Biruin nyo, ilang buwan na lang, simula na ng kampanyahan. So, papasok na ho ang December. November 2 na ho. Kabilis ng oras, panahon. November 2, next month, December, ilang buwan na lang. Kampanyahan, Mayo, ayan na. Piliin nyo yung karapat-dapat na mamuno. Diyan sa lugar nyo, kung saan man kayo nasasakop at sa national position. Alamin nyo, kung nababalitaan nyo sila ay may kabantutan, wag nyo nang isama sa inyong pagboto. Ano pa ang pag-uusapan natin? No? Pero bago yan, i-like nyo yung video at share nyo sa inyong mga kamag-anak, kakilala, para malaman nila kung ano yung sitwasyon ngayon. Dahil sa pamamagitan ng pag-share at reaction video na ginagawa natin, sigurado malalaman nila kung ano na nangyayari. Ito, meron pahayag na naman dito. Sinabi na nga ng dating Pangulo at ni Senador Bato na sabi ng dating Pangulo, wala na, hindi na tayo nasasakop ng ICC. Ngayon, ito na naman. Insist sila ng na nasa ICC na raw yung dokumento. Sino nagsabi nun? Kung babalikan nyo yung video natin, sigurado, kilala nyo kung sino. Ito, sabi nito, ICC arrest warrant versus former President Rodrigo Roa Duterte, posible umanong ilabas bago matapos ang 2024. Naniniwala ba kayo doon? Nakakatawa, no? Siguro, ito ay panggogoyo na lang to sa taong bayan. Mismong kung sino nakaupo ngayon ay nagsabi na, wala ho. Hindi natin papasukin yung ICC dito. Hindi po tayo magpapasakop sa Kung napanood niyo yung mga ibang video ko, meron doon slide, may isang video ro na sinabi kung sino nakaupo ngayon, na ito raw ICC ay hindi na makakapasok. Kasi, umalas na po ang Pilipinas dyan. Bakit pilit ng pilit? Ano bang problema? Gusto nyo ba talagang hindi magtakbuhan? Ang mga Duterte? Ganun lang ba? Ano bang kwento mo, kuya? Kwento mo sa amin para malinawan. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Kita nyo? First in the Asian. Wow. Isipin nyo kung ano yung uniform nito. Basahin nyo muna. Kung ano yung uniform na suit nito. Di ba? Ano ang suit nito? Kayo na po ang magbasa. Ang nakakatuwa lang,
Sila yung depend. Lagi. Meron ba lang mga kabantutan to, di umano. Kung alam nyo kung ano yung mga kabantutan nito, kayo na pong bahala magsabi. Tuloy mo, kuya. This year, President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Bago matapos ang taon, posibleng maglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang paniniwala ni Attorney Nery Colmenares, isang human rights lawyer at chairperson ng progressive group na Bayan Muna. Kapag nangyari ito, ang dating Pangulong Duterte anya ang magiging kauna-unahang Asian na sasailalim sa isang pagdinig sa ICC. Sa testimonya ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado noong October 28, sinabi nitong inutusan umano niya ang mga pulis na udyukan ng mga sospek na manlaban sa operasyon. Ang pahayag na ito, mas pinalalakas pa umano ang kaso laban sa kanya sa ICC. Nako. Kaya naman umaasa Yan ang mga ang sabi abogado nyo. na hindi na mga kaanak ng EJK victims na Nako, sino na naman yun? EJK victim daw, di umano. Yung kaso ng mga na-recruit, di umano. Ano na nangyari? Yun ang kawawa. Isipin nyo, mga bata pa yun. Di umano, brainwash, pinaniwala na maganda yung grupong sasamahan. Diba? Isa pang malaking dilubyo ang nangyari. Di umano. So ngayon, tandaan ang itsura at pangalan ng mga taong nasa inyong mga kamay. Mga kasama. Tuloy! makikipagtulungan na sa ICC ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa kanila, mahirap makamit ang hustisya sa Pilipinas bunsod ng Isang kalokohan. Makikipagtulungan daw ang administrasyon kung sinakaupo ngayon. Sinabi niya nga na hindi na. Wala na. Ayaw namin magpasakop. Di ba? Tapos makikipagtulungan. For what? Masira nyo lang ang pangalan. Hindi ho masisira. Ito sasabihin ko sa inyo. Makinig po kayo. Mabuti. Kahit ano po ang paninira ninyo, alam na ng mga tao ang mga nagawa ng dating Pangulong Duterte. Infrastructure, check. Illegal war against illegal drugs, check. LTO 10 years, check. Passport 10 years, check. Ano pa ba? Marami pang iba. Diba? Laglag bala, check. Ano pa ba? Diba? Napakarami ho. Kaya hindi nyo na kailangan gumawa ng ganyan at ipamukha sa mga taong bayan na magaganda at malilinaw ang pag-iisip. Pero siguro kung mga durobo at durugista, yun siguro mapapaniwala nyo. Pero yung mga ganyang bagay, alam na ng mga tao kung ano yung nagawa ng mga Duterte. Okay ba tayo dyan? Kasi kami, okay kami. Tuloy. umiiral na justice system. We still encourage President Marcos na una to cooperate with the ICC fully, and second, of course, to return to the ICC. But the shift in policy is already a major, departure from their previous stance. Sa dami na hinawakan ng NUPL NCR na cases, isa lang yung pumasa sa ombudsman, isa lang yung conviction dun sa Caloocan case. So ito yung tinitignan nating parameters or barometer ng accountability, yung effectiveness ng domestic accountability. Kasi po, wala po kaming kalaban-laban. Yun po ang hamon din namin sa panahon at sa panunungkulan nito ni Marcos. Ate, sino nagbigay sa'yo ng script? Kabisado mo na ba talaga ang script? Yan ang tanong na ating kababayan ni si Cardo. Sabi ni Cardo, bakit lagi na lang sila may mga gandang script? Talagang yung binigay sila kinakabisado ng husto. Bakit? Para kapanipaniwala daw di umano. Yan ang sabi ni Cardo rito. Pero sabi ni Aring Margarita, hindi ho kami naniniwala. Kahit mag-script pa kayo dyan, tatawanan lang namin kayo. Alalahanin nyo. Sabi, naku, 31 million, 32 million ang bumoto. Sa Vice President. Ilan pa ang bumoto? Ang naniniwala sa dating Pangulong Duterte. Pag pinagsama mo yon, plus pa yung kay OJC. I-plus pa na natin yung mga kamusliman, mga kapatid na Muslim. I-plus pa natin yon. Ilan na? Pag nagsama-sama pa yung OFW. Hala. At sama-sama pa yung mga, alam niyong ginawa ng Pangulong Duterte. Isama mo pa yun.
ay baka ho hindi maka 1/4 yung boto ng mga kalaban. Yan ang sabi ni Aling Teresa rito. O, di ba? Kaya kayo, wag nang sira na sira. Okay na kami. Masaya kami doon sa nagawa ng Pangulong Duterte. Eh, kayo nga kasi, parang hanggang ngayon tapos na yung termino ng tao. Ngayon, ano nangyayari? Bumabango ng bumabango. Siraan nyo pala siraan. Para lalong bumango. Di ba? At lalong matapos ang karir. O kung halimbawa tatakbo kayo ng alam natin ito mga to, matataas ang pangarap. Hindi nyo ba alam ang pangarap? Sundin nyo yung pangarap pero huwag kayo maninira. Ito sasabihin ko sa inyo. Ang agila, hindi po kayang liparin ng isang kalapati. Di ba? Hindi po kayang kalmutin ng ilang itik. Na mataas po ang lipad ng agila. Kaya, papayungan na lang kayo ng agila Papayungan na lang kayo. Nakatingala na lang kayo Ito sa darating na Mayo, kung sino po ang naniniwala na mababalik natin ang pagbabago, iboto nyo po kung ano yung line-up ng PDP. Sama mo nyo na si Congressman Marcoleta, solid nyo. Huwag nyo pababayaan dahil pag may nakalusot dyan na isang trapo sa kabila, di umano, magiging lang yan. Sabi nga doon, magiging hadlang lang yan. Kaya, straight, straight nyo yung boto. Eto na, tuloy mo ate. Na sabi nga namin papasukin ng ICC at isuko na ito si Duterte. Samantala, sa tweet naman ni dating Senador Sonny Trillanes na i-transmit na umano sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Maging ang transcripts din umano naman nakalipas na hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng EJ case. Lahat umano ito magagamit sa ICC trial. Di ba? Nung nakaraan, hawak na raw. Tapos ngayon, na-submit na. Susunod, ano na naman? Anong paliwanag na naman? Hindi na nga pinapansin ho. Di ba? Hindi na ho pinapansin ng ICC. Kasi kung mangyayari, pasukin ng ICC at hindi ka membro ng ICC, anong mangyayari? Parang wala na buong karapatan ng Pilipinas. Basta kung sino lang ang gusto pumasok, gano'n na lang ba? Di ba? Hindi ho basta-basta gano'n yan. Yan yung mga kwentong kotsero, kwentong barbero, kwentong marites, na kung gusto nilang ay magkwento, ay sila ang gustong paniwalaan, hindi na huubra. Alam niyo bakit? May social media na. Andyan ang YouTube, andyan ang Twitter, andyan ang Facebook, andyan ang TikTok. Lahat po ng platform, lahat po ng platform na maayos magpaliwanag, ayan po ay nagbibigay ng pahayag. Malalaman mo dyan kung ano talaga ang katotohanan sa di katotohanan. Ang nag-iimbento ng kwento sa hindi nag-iimbento ng kwento. Kaya laging niyong susuportahan yung mga nagpapahayag ng totoo. Yung hindi naninira. Hindi tutututut. Tayo ay reactionista lang. Komentaryo. Hindi nga. Hindi tayo naninira. Di ba? Totoo. Di ba totoo? Tuloy mo ate. Tinanggi naman ng Quadcom overall chairperson na si Representative Robert Ace Barbers na nagbigay ng transcripts ang 4 House panels sa ICC. Kita nyo, tinanggi na. Di ba? Tuloy natin para mabigyan natin ng isang pahapyaw na reaction. As far as the Quadcom is concerned, there was no authority coming from anyone, any of the co-chairs, to release transcript of records ng Quad hearings, and release it to the ICC. Kasi namin we will not be bothered by the request of the ICC. Bahala sila if they want to access. Para naman kay Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas kaya wala itong otoridad na maglabas ng warrant of arrest laban sa kahit sino mang mamamayan ng bansa. Diba? Sakali namang baguhin ni PBBM ang posisyon nito at makipagtulungan sa ICC, pagsusuko umano ito ng jurisdiksyon ng bansa at maituturing na pagsira sa tiwala ng publiko.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Sabi ko sa inyo walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya nga tinatawanan na lang ng dating Pangulo at si Senator Bato Hindi natin malaman dito sa mga ito kung ano ba talaga ang mga plano. Bakit ito nagpapa-interview, nagpapahayag di umano, ng kanilang saloobin. Ano ba talaga ang mga gusto ipahiwatig? Malapit na kasi. Kaya sabi nga natin, malapit na ho ang eleksyon. Kanya-kanyang pasikatan, di umano. Kanya-kanyang labasan, di umano. Kanya-kanyang siraan, di umano. Maniniwala ho ba kayo? Pag ang tao ay naninira, maniniwala ho ba kayo na yan ay totoong tao? Huwag ho kayong maniniwala sa taong o politikong naninira. Huwag. Alam nyo, yan ay isang propaganda. Sa political science, ika nga, yan ay isang political attack, political strategy, political, di ba? Para sila, ang simpatya ay makuha nila. Ngayon, sabi ko nga, hindi na ho mangmang ang tao pagdating sa ganyan. Alam nila kung trapo o hindi. Alam nila totoo o hindi. Alam nila korap o hindi. Alin ka doon? Ikaw nga. Alin ka doon? Sige, ano bang meron? Napagkwentuhan lang, sabi dito, matapos mabuking. Subukang ipahiya si Duterte. Si Darrell Yap. Kilala niyo si Darrell Yap? Sinopla. Sino? Kung sino yung nasa litrato. Naku. Eto na. Magkakalabasan na ata ng bantot dito Darrell Yap, Chikadora, ikwento mo sa amin kung ano. Ano bang sitwasyon ngayon? Pwede ba? Pasok. Sabihan mo man na bastos ang dating Pangulo, hindi mo maiaalis ang katotohanan siya ang pinakamamahal ng maraming Pilipino. Ngayon pa lamang raw ay dapat nang maghanda ang maraming netizens online dahil nangako ang controversial at viral director na si Darrell Yap na hindi niya patatahimikin ang senadorang si Risa Ontiveros matapos palabasin ng kanyang mga supporters na ito raw ang nanalo sa nagdaang Senate Blue Ribbon Committee kung saan ginisa raw ng senadora ang former president na si Rodrigo Duterte at tuluyan raw napahiya ang dating Pangulo. Tila hindi ito ang naging reaksyon ng maraming netizen, partikular na ang box office director na si Darrell Yap kung saan base sa kanyang official Facebook post. Sinabi nitong walang kwenta ang senadora at hindi niya raw alam ang kanyang pinagsasabi dahil hindi naman raw nito danas ang maging mahirap tulad ng maraming Pilipino na katahimikan at payapang pamumuhay lamang ang pangarap. Tama. Base sa kanyang naging controversial Facebook post, sinabi mismo ng Viva director na hindi niya tatantanan ang senadora at unti-unting ilalabas ang di umunay bahong itinataglay ng kontrobersyal na senadora. Ayon sa kanyang trending at viral Facebook post, hindi mo kailanman maiintindihan ng Pilipino. Hindi ka makaintindi, Risa Ontiveros. Inimbitahan nyo si PRRD para pakinggan. Pero dahil bastos ka at uhaw na uhaw pumapel, lagi mo siyang pinuputol tuwing magsasalita. Pero hindi mo alam na lalo mong dinudugtungan ang mahabang iyak ng bayan para sa isa na namang Duterte ang mamuno. Yes. Palibhasa ay hindi mo danas. Hindi mo danas ang maglakad sa kalye at mangangamba ang umuwi sa bahay na parang dadaan ka ng gubat. May mga kakampi kang namumundok pero hindi mo alam ang sukal ng lungsod. Nanay o tatay o kapatid, asawa o anak na adik. Hindi mo alam ang takot, lungkot at kaba tuwing uuwi ka ng bahay. Hinahanap mo siya o nagche-check ka ng gamit kung may naibenta na naman ba. Kung may magrereklamo dahil may sinaktan siya, ninakawan o ginahasa. Ang pinakamalala ay kung may walang habag na pinaslang. Hindi mo danas ang maghintay ng masamang balita. Hindi mo danas na gusto mong lumipat ng barangay o tirahan dahil marami kang kapitbahay na adik. Hindi mo alam kailan kanila pagtitripan. Tama. Kailan sila manununog ng bahay o gagawa ng gulo. Hindi mo danas.
Hindi mo danas na noong pag-upo ni Rodrigo Duterte ay nanginig sa takot lahat ng adik. Sa inggit kasi kayo nanginig. Yo. Kayo ng mga kampon mong sanay sa drama at pakitang tao. Magbanggit ka ng pangalan ng magbanggit ka ng mga pangalan ng mga magbanggit ka ng mga pangalan ng mga namatay. Totoo man o hindi, hindi nito matutumbasan ang ginawa at kapanatagan ng pamumuno ni Rodrigo Duterte. Yun, oh. Kapanatagan, hindi mo danas. Dahil gaya ng sinabi mo tungkol kay VP Sara Duterte, hindi ka matatamhimik. Magbanggit ka ng mga pangalan ng mga namatay. Totoo man o hindi, hindi nito matutumbasan ang ginhawa at kapanatagan sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Yun. Kapanatagan ay hindi mo danas dahil gaya ng sinabi mo tungkol kay VP Sara, hindi ka mananahimik hanggat may isang Duterte sa gobyerno. Pangako, hindi ka namin patatahimikin. Yan. So yan ha, may ads ha. Kaya nga lagi natin sinasabi sa inyo. Oo. Intindihin mabuti, manood mabuti kung sino talaga yung gumagawa ng mga istorya dito. Nakakatawa, no? Ito ay hindi pa rin na mananahimik. Oo, senadora na sila at senador na sila. Ngayon, dahil nga gusto nilang wasakin, di umano, ang mga Duterte. Bakit? Bakit ba gusto nilang wasakin? Yan ang katanungan. Takot ba talaga sila? Na pag umupo na naman ang mga Duterte sa 2028, yung mga bantot nila ay masilip. Maaari. Di ba? Kasi ganun ang ginawa nila sa panahon nila ngayon. Di umano. Eto, tuloy mo, Darrell. Unquote. Ayon sa controversial na direktor, hindi naman raw talaga magaling si Risa Ontiveros at ito'y puro pagmamagaling lamang dahil wala nga raw siyang napala at tila nag-walkout pa sa loob ng Senate hearing kung saan hindi na tinapos ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Pagpapatunay lamang raw ito na hindi siya nagtagumpay na tila pabagsakin ng isang Duterte ang kaisa-isang Mindanawan na nagtaglay ng pagmamahal at tapang na naging presidente. Yes. Narito ang reaksyon ng maraming netizen sa kontrobersyal na senador na si Risa Ontiveros na matapos ang banta ng viral director na si Darrell Yap na hindi niya tatantanan ang senadora. Mga netizen, sanib puwersa para ipamuka sa kontrobersyal na senador na hindi siya kailanman magwawagi laban sa dating Pangulo na siyang tinangkilik at minamahal pa rin ng maraming Pilipino. Panoorin ang full video. Na ni Risa Ontiveros si Duterte sa hearing. Ang problema, hindi niya mag-isa. Yes, Senator Risa. Alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say, as a It's not, civilian, sa professional police. It depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that, ma'am. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Naniniwala si Risa na pinoprovoke para manlaban yung mga addict para patayin. Sa conversation, pinapakita ni Risa Ontiveros na aminin mo na pinoprovoke ng mga kapulisan para lumaban, para patayin. Yun yung gusto niyang maipalabas. Ano ginawa ni Duterte? Inamin, oo, yun ang gusto ko. Pero ang tanong dito mga kasama, no? Bakit? Bakit ang Pangulong Duterte ay laban sa illegal na droga? Tama, mali. Di ba? At bakit itong mga, yung bumabati ko sa kanya, parang nagiging protector ng illegal na droga? Di umano? Yan ang tanong nating mga kababayan. Kaya kung naniniwala kayo,
na ito ay protector di umano, ilagay nyo dyan. I-type nyo sa comment section. Oo. Kung hindi naman, i-type nyo rin. Para maganda po yung algorithm ng ating video. Lagi kayo magla-like, i-share, mag-comment. Pag napanood nyo hanggang dulo ng ating video, mag-comment ho kayo. Finish! Yun ang pwede nyo Yes! Natapos ko. Ganon. Sabi ko nga sa iyo, kung hindi ka nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Huwag kang papahuli sa mga latest issue. Hanggang sa muli. Ingat, ingat. Salamat. Bye-bye!